Ano po ba ang kahulugan ng murder? Murder is killing a person without the permission of the community. It is an unlawful killing as against a death sentence, which is killing a person based on the law for social control, for social engineering, for order. Kumisan may mga Christian na mga judges na nalilito na may sa mga bansa nila ay allowed ng law, in fact prescribe ang death sentence, but they say, I won't give it because I'm a Christian. But death sentence is not murder. Murder is not death sentence. Pagka personal lang na ginawa mo, walang pinagbabasihang batas, silakbo lang ng damdamin, personal na kagustuhan, pinatay mo ang isang tao, murder yon. Pero kung nakalagay sa batas ng isang bansa na ang ganitong mga kasalanan ay dapat patawan ng kamatayan, death sentence yun, legal yon, based on the law. At maging sa Biblia, merong murder at merong death sentence. Dapat pinag-iiba. Exodus 21:12, the Lord said, death is the punishment for murder. Paulit-ulit ito kasama sa Ten Commandments. The law against murder prevents destabilization of the community. Bakit nga ba pinapayagan kahit sa Old Testament noon ang pagpatay sa mga may ginagawang specific na mga kasalanan para hindi magulo ang lipunan? Kasi kung kanya-kanyang pwedeng pagpatay, ito yung nagagalit ka, ito yung naiinis ka, gusto mo maghiganti, meron kang papatayin, meron kang gustong agawan na ipapatayin mo, magkakagulo. At lalong-lalo noong batang-bata pa ang bayan ng Israel, kailangan nila ng mga mahihigpit na mga batas kasi ang kanilang lipunan ay di pa matibay. Napakadali nitong mabura, mawala sa mapa kung walang kaayusan, kaya mahihigpit ang mga batas nila noon. But tribal laws become different and they evolve pagka nagkakaroon na ng nation like a national law. And national law should be subordinated to international law kung meron ng mga global communities. Nag-evolve ang paggawa ng batas sigon sa katotohanan ng isang lipunan. The law against murder prevents people to take into their own hands violent and fatal resolutions to conflicts. Kung ang lahat ng di pagkakaunawaan, lahat ng mga hidwaan ay lulutasin sa pagpapatayan, magkakasira-sira ang buong lipunan, mawawala ng kabihasnan, magiging law of the jungle. Kaya inulit ang batas na ito maging sa Deuteronomy 5:17, do not murder. Anong pinagkaiba nung panahon ng Exodus at Deuteronomy? Nung panahon ng Exodus, ang mga tao ay naglalakad-lakad, nagpupunta dito, wandering. Pero nung panahon ng Deuteronomy, sila ay nakasettle. Mga settled communities na sila. Kaya medyo may mga naiba na sa kanilang mga batas kasi iba na ang katotohanan ng lipunan, pero nandun pa rin yung do not murder. Another version of this law is to be found in Genesis 9:6. God speaks, I created humans to be like me. If a person takes the life of another, that person must be put to death. And of course, ang tinutukoy dito ay murder, hindi death sentence. Pagka daw pinatay mo ang buhay ng iyong kapwa, ay dapat ka ring patayin kasi nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang anyo. In other words, the reason for prohibition here is that the would-be victim is also created in the image of God. And the would-be murderer would distort God's image in him. Yung papatayin mo ay likha sa wangis ng Diyos, kaya dapat mo siyang igalang at huwag mong patayan by murder. At ang wangis mo na galing sa Diyos ay sisirain mo o ginamit mo sa pag-commit ng murder. In-emphasize ang batas na ito, lalong-lalo na nung panahon na ang Israel ay mga bilanggo sa Babylon, para pigilin ng mga Israelita na pumatay ng mga Babylonian overlords na sobrang malupit sa kanila. Dahil kung gagawin nila yon, maghihiganti sila, lalo silang pag-iinitan at baka lalong ubusin ang kanilang lahi. Therefore, the law was given, do not murder, in order to keep community peace and unity, to prevent needless loss of life.
Ang konti-konti na nga nila, lagi silang nakikipagyera sa lahat ng lahi sa paligid nila, tapos sila mag-uubusan, magpapatayan, hihina ang kanilang bayan. It was given to respect humanity and God who is behind that humanity that made people in His image. And the teaching about not murdering was given to save people, to save yourselves from punishments. Kasi pag pumatay ka, napakalaki ng posibilidad na patayin ka rin at paghigantihan ng mga naulila. Throughout the Old Testament, it has been just that. Do not murder. Then enters Jesus in a very dramatic way. Matthew 5:21 to 26, Jesus speaks. You have heard that it was said, meaning in the Old Testament, to those of ancient times, you shall not murder. And whoever murders shall be liable to judgment, or shall be killed. It was said by Moses, by the priests, by the law, that a murderer will be judged. Kaya sinabi ni Lord, you have heard that it was said, sabi nila sa inyo noon, but I say to you, pero ako ngayon ang nagsasabi sa inyo, Matthew 5:21 to 26, to continue, but I say to you, that if you are angry with a brother or sister, you will be liable to judgment, or you will also be killed. If you insult a brother or sister, you will be liable to the council. And if you say, you fool, you will be liable to the hell of fire. Sa maraming pagkakataon, pinaluwag ni Jesus ang napakaraming mahihigpit na turo ng Old Testament. Pero sa pagkakataon na ito, pinahigpit pa niya lalo ang katuruan sa pagpatay. Sa matandang tipan, sa Old Testament, ang teaching lang, do not kill. Pero sabi ni Jesus, ako, anak ng Diyos, tagapagligtas, Kristo, Messiah, ako, hindi si Moses, hindi ang mga priest, hindi ang law, hindi ang tradition. Ako ang nagsasabi sa inyo na pag naggalit kayo sa inyong kapatid, murder yon. Na pagka ininsulto nyo ang isang kapatid, murder yon. Na pag sinabihan nyo ang isang kapatid na tanga, you fool, stupid, murder yon. Humigpit. Hindi naman lahat niluwagan ni Jesus eh. May hinigpitan. At sabi niya, I came not to abolish but the law, but to fulfill it. Para bigyan ito ng tunay, makabuluhang kahulugan. At sabi niya, I say to you now, which means you better listen. According to Jesus, if you are angry with, if you insult, and if you call you fool any family or community member, you will be judged. You have actually committed murder. Bakit? Anger, insulting others, calling someone a fool means murder. Bakit kaya? Unang-una, ipinapakita ni Jesus sa napakaraming self-righteous people of His time na hindi ko mawala silang sinaksak, sinakal, nilunod, tinulak, hindi na sila murderers. Na hindi na sila sinless and liable to judgment. Ipinakita ni Jesus ang kasalanan na hindi lang yung ginagawa ng kamay, kundi yung sinasabi din ng bibig. In fact, mas lalalim pa yan when it comes to the sin of adultery, dahil sasabihin pa ni Jesus, hindi lang yung ginagawa ng katawan, yung iniisip din ng damdamin, yung niloloob, adultery na yon. Pero hindi yun ang topic natin ngayon, kundi murder. Pinapakita ng Panginoon, hindi ko wala ka pang tunay na pinapatay physically, ay hindi ka na mamamatay tao. Kung meron kang minumura, nilalapastangan, kung nagagalit ka ng todo-todo sa isang tao, pinapatay mo na siya, mamamatay tao ka na.
So huwag kang maglinis-linisan, huwag kang magturo ng daliri sa ibang mas makasalanan, tingnan mo muna, baka mamamatay tao ka pala. Sabi niya, why do you see the speck in your brother's eye when you do not see the log in your own eye? Ang galing mo naman. Ang maliit na puwing sa kapwa mo ay nakikita mo sa mata niya, pero yung nakatambak na troso sa mata mo ay hindi mo makita. Sabi ni Jesus. Sa pagpapatuloy ng Matthew 5:21 to 26, verse 23. So, Jesus says, when you're offering your gift at the altar, if you remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother or sister, and then come and offer your gift. Gaano karami ang sumusunod sa utos na ito? Sabi ni Jesus, kaya naman, kung ikaw ay buong galing na nagdadala ng iyong mga handog sa Diyos, maaari ito ay tithes and offerings, maaaring ministry, maaaring service, paglilingkod, ano man yung inaalay mo sa Diyos, tapos naalala mo na may galit sa'yo, may kapatid na masama ang loob sa'yo, iwan mo na muna yang pagbibigay mo ng regalo na yan, puntahan mo muna yung may galit sa'yo at makipagkasundo ka, at kung nagawa mo na yan, bumalik at ituloy mo na ang iyong pag-aalay. Dahil mas mahalaga sa Diyos ang offering na makipagkasundo ka, lalong-lalo sa kapatid na may galit sa iyo. Bakit? Kasi yung galit na yon maaaring maging murderous siya. Maaaring dahil nagagalit siya ay magsalita siya ng mali laban sa iyo, magalit siya sa iyo, o kaya literally, physically, patayin ka niya. So prevent it. Ikaw ang dapat na maging agent of peace. Prevent the multiplication of murders and murderers. You be the agent of peace. Tapos sasabihin mo, siya naman ang may galit sa akin, ako hindi, ba't ako lalapit? Yun nga Dahil hindi ikaw tong galit, mas madali para sa iyo na ikaw ang lumapit kesa sa yung nagagalit. Bakit lalapit sa iyo yun? Nagalit ka. At kung lalapit man sa iyo yun, siguro parang pukpukin ka o itulak ka sa bangin o painumin ka ng lason dahil galit siya. So ibinigay ni Jesus ang pananagutan sa pagkakasundo doon sa taong hindi galit. Doon sa in fact, object ng galit. Kasi mas doable yon. At dahil magpapakumbaba ka at lalapit ka, mabibigyan mo ngayon yung pagkakataon yung tao na ipahayag, ibulalas ang galit niya, at kung mailabas na niya yon at makapagpaliwanag ka, o kaya makahingi ng tawad, sinasadya mo man o hindi na na-offend siya, di mawawala yung galit niya, hindi na siya magiging potential murderer. Kabutihan, kabaitan sa kapwa, ang kahulugan ng utos ni Jesus. While the law prescribed death to control or prevent murder in the Old Testament, Jesus goes beyond legalism and prescribes the prevention of murder right at its root, anger. Yung Old Testament, papatayin ka pag pumatay ka, hoping na hindi ka papatay sa takot mong mapatay din. Reactive lang. Pero nung inayos ni Jesus, sabi niya, I came to fulfill the law. At ito ang fulfillment ng law na yon, inayos niya, hindi yung pagpatay mo ang paparusahan niya. Pipigilin kanyang makapatay dahil ang pinipigil ni Jesus, hindi yung pagpatay, kundi yung galit na nag-uugyok sa tao na pumatay. Tuturuan kanyang maging mapagpakumbaba, lumapit sa nagagalit sa iyo para huwag na siyang makapatay dahil inunahan mo na by extending your hand in a gesture of peace. Iba ang methodology ni Jesus. Totoo, maraming mahihigpit na utos na niluwagan. Utos tungkol sa Sabbath, utos tungkol sa ganito at ganon, utos tungkol sa mga pagkain, niluwagan. Pero ang tungkol sa pagpatay, mas hinigpitan. Nais ng Panginoong Jesus na bunutin ang ugat ng pagpatay at yun ay galit. Kaya, ang utos talaga ni Jesus tungkol sa murder, pag sinabi niyang do not kill is, huwag kang magalit. At kung hindi maiwasan, huwag magalit ng sobra, huwag magalit ng matagal, at
Huwag manggalit ng iba dahil lang galit ka. Pag galit ka, kapatid, sarilinin mo na lang. Gusto mong sumigaw, pumasok ka sa kwarto, ilubog mo yung ulo mo sa unan at sumigaw ka. Kesa yung asawa mo ang sigawan mo. Kasi pag sinigawan mo siya, magagalit siya, sisigaw din siya sa'yo, sisigaw ka ulit, magsisigawan kayo hanggang mga kapitbahay nyo nadinig na lahat. Magagalit siya, sasaksakin ka, magagalit ka, papalakulin mo siya, magpapatayan kayong lahat. At nagsimula lang yun dahil sa galit. Kaya ang itinuturo ni Jesus, bunutin mo ang galit. Huwag mong pabayaang ito ay parang buto na tumubo, nag-ugat, nagsanga, namunga na ng murder. Hindi lang yung pamumunga ng murder ang ipinagbabawal ni Jesus, yung lang pagtatanim ng galit sa puso, dun pa lang pinagbabawal na niya para di na lumaki ang sunog. Jesus prescribes the prevention of counter-anger provoked by harsh, hurting, and insulting language. Words break hearts. Kung susuriin natin ang ating kasaysayan, mga personal na istorya ng buhay, ang pinakamasasakit na mga moments sa ating buhay ay napagsalitaan tayo ng masakit. Words break hearts. Words hurt feelings. Words provoke anger, quarrels, violence, which could lead to murder. Yung mga nagbarilan dahil sa traffic, nagmurahan mo na yon, nag-insultuhan. Yung mga naghiwalay na mag-asawa, nilait-lait mo na niya yung asawa niya, naglaitan sila, nagsumbatan. Yung mga anak na lumalaya sa mga magulang dahil pinagmumura ng magulang. Mga magulang na nagtatakwil ng anak dahil nilapastangan ng anak sa salita. Kaya sa salita pa lang, kinokontrol na ni Jesus. Sabi, pag nagalit ka, to the point na nagsasalita ka na ng masakit laban sa iyong kapwa, murder yan. Or to be graphic about it, sinasabi ni Jesus, patungo yan sa murder. Huwag mong ituloy. Anger could lead to hatred. Hatred could lead to violent expressions. Violence begets violence. Everyone loses. When you lose your temper, you lose. Sa pagpapatuloy ng Matthew 5, verse 25, sabi ni Jesus, come to terms quickly with your accuser, where you are on the way to court with him, or your accuser may hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you will be thrown into prison. Truly I tell you, you will never get out until you have paid the last penny. Napakaganda ng payo ni Jesus. May nagdedemanda sa iyo, kinakanadkad ka patungo sa korte, bago pa man dinggin ang hukom ang kwento, bago ka pa man patawan ng parusa at itapon sa kulungan, makipagkasundo ka na sa nagsasakdal. Jesus teaches ways of peace by not adding insult to the injury. Nasaktan mo na, huwag mo nang pagsalitaan. Nagkamali ka na, huwag mo nang dagdagan ng salitang masakit. Nagkulang ka na nga, tapos mumurahin mo pa. Pinagdabugan mo na nga, tapos bubungangaan mo pa. Lalala. Jesus teaches ways of peace by calming nerves of the angry person and the object of anger. Pag may sunog, anong ginagawa natin? Di ba't inaapula ang sunog? Pinapatay ang apoy? Sino ang nasusunog ang bahay niya sa kusina ay bubusan niya ng gasolina para lumaki sunog? Sasabihin niyo, syempre wala. Bakit naman nagagalit yung asawa niyo? Makikipaggalit pa kayo? Dadagdagan niyo pa? Galit na nga. Galit na nga, susumbatan mo pa. Galit na nga, aawayin mo pa. O sasaktan mo pa. Di pagbubuhos ng gasolina sa apoy yon, lalaki. Pag may sunog, pinapatay ang sunog, hindi pinapalaki. Kaya sabi ni Jesus, nakademanda ka, areglo agad, pakiusap agad, para di na lumaki pa.
Pag nagsesemento tayo, makalipas ang isang oras, isang araw, isang linggo, kaya nyo pa bang pakpakin yung semento na yon? No. Ang hirap na. Kailangan nyo ng maso, kailangan nyo ng mga matitigas na bagay para yun wasakin. Pero habang malambot pa, pwede nyo pa uling ibahin ng korte o tanggalin, di ba? Ganon din ang galit. May nagalit sa inyo ngayon. Sorry agad. Bawat saglit, bawat minuto, bawat oras na lumalampas na hindi kayo nagsosorry, tumitigas ang semento. Tumitigas ang puso. Nabubuo ang galit. At kung lumipas na ang buwan at mga taon, nandun yon, ang hirap bakbakin kasi pinatagal. Kaya makikita mo yung mga asawa, kuminsan mga lalaking mararahas, biglang sasampalin yung asawa, at biglang sorry din, biglang halik na ng halik, agad ng halik. Ang babae naman nakiliti na, sorry na. Siyempre, hindi naman tamang gawin yon, pero mas tama naman yun kasi hindi ka mag-sorry. At dagdagan mo pa uli na isang bigwas at sikmuraan mo pa. Tumigas ang semento. Nabuo ang galit. At marami tayong mga galit, ganyan mga kapatid Habang tumatagal, mas tumitindi. Nalilimutan lang kasi busy. Pero oras na hindi busy, nanunumbalik, nagugunita, nasasariwa, bumabalik ang galit. Kaya pag tayo'y may nagawang mali, at alam naman natin pag mali, huwag ka lang maging proud, alam mo agad, mag-sorry kayo agad. Sa isang segundo na pagsasabi niyo ng sorry, makakatipid kayo ng lifetime of regrets. Pero siyempre, huwag niyong gawing dekorasyon yung sorry para lang gumanda ang buhay niyo. Mean it and be sincere and prove it. Prove that you are sorry. A timely sorry could prevent war, murder, and a lifetime of strife. So the law prohibited murder for order in and survival of the community. The law prevented murder by scaring the potential murderer with a death sentence. Kaya life for life, limb for limb. The law mitigated murder by killing murderers. Kasi kung talagang serial killer na yan, mas marami pang mapapatay, kaya may death sentence para tumigil na ang kanyang pamiminsala. But Jesus prevents murder by uprooting its cause, anger. Ang galing-galing talaga ni Jesus. Kung psychologist ka, psychiatrist ka, tingnan mo lang ang style niya. Kung theologian ka, siya ang sundin mo. Jesus prescribes reconciliation to be initiated by the object of anger, not by the angry party, because that was easier, practical, and logical. Yung hindi galit ang lumapit at umayos, break the cycle of anger. Obserbahan nyo to. Pag may galit sa inyo, hindi naman talaga kayo galit, pero pinagsalitaan kayo ng masakit, galit na rin kayo. At dahil galit na rin kayo, magsasalita na rin kayo ng masakit, balik sa kanya. At dahil lalo siyang nasaktan, mas magsasalita siya ng mas masakit sa inyo, mas masasaktan kayo, mas ibabalik niyo sa kanya. Walang katapusang paikot-ikot na galit yan. Back to you, back to me, back to you, back to me. Parang tennis. You must break that cycle. Na pag hinagisan kayo ng nakakagalit, ang itugon nyo ay kapayapaan, katahimikan ng loob, pagpapatawad, at kahit siya ang galit, kayo yung makipagkasundo, yun ang turo ni Jesus, mawawala ang galit niya. Ang kaisa-isang mabisang paraan ng pagtanggal ng galit ng kapwa ay huwag mo na siyang galitin pa. Pero galit na pala siya, dadagdagan mo pa ng galit mo, yung kanyang offense, magiging defense, magiging offense-defense, doble. Mga mag-asawa, obserbahan nyo yan. Mga magkakapatid, magkakamag-anak, magkakaibigan. Alisan nyo ng hangin yung bagyo at mawawala ang lakas nito. At yung hangin na yon ay hangin ng galit. The best way to beat an enemy
is to turn him into a friend. The best way to beat an angry person is not to hurt him, but to remove his anger. Parang kobrang tinanggalan mo ng kamandag, parang leon na tinanggalan mo ng pangil, ang isang taong tinanggalan mo ng galit dahil ang itinugon mo ay payapa, mabait, malumanay na sagot. Kaya ang sabi ng Bible, a soft answer turns away wrath. Kahit gaano kagalit ng tao sa iyo, kung mahinahon ang iyong sagot, manghihina siya. Parang itinulak ka niya, hindi mo naman itinulak, natumba siya. Subukan nyo, pag may nagtutulak sa inyo, huwag niyong i-resist. Matutumba siya. Matutumba rin kayo, pero tumba yung galit niya. Kaya lang naman nanatiling nakatayo yung nagtutulak sa inyo kasi itinutulak niyo rin. It is your energy that energizes your opponent. Kung hindi mo i-resist, kaya ang tinuturo ni Jesus, non-resistance. Sabi niya, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan hanggang mapagod siya. Pag sinampal mo rin siya, sasampalin ka rin niya, mamaya nagduduelo na kayo, wrestling na, di na yun matatapos. Pag daw may nanghihingi ng balabal mo, sabihin mo, itong sando ko, gusto mo pa rin? Sa'yo na. O ano pang gusto mo? Sige, gusto ko, kunin mo na lahat. O wala nang natira sa akin, titigil ka na ng pangunguha. Non-violent resistance. Non-aggressive behavior. Yun ang itinuturo ni Jesus. Lalong-lalo sa mag-asawa. Ang tapang mo pala, ba't naman sa asawa mo ginagamit yan at hindi ito sa magnanakaw? Ba't hindi sa hold-upper? Bakit hindi sa masamang tao? Ang laki ng muscle mo, yung asawa mo, binabali mo ang panga. Parang mali yata, nagamitan mo ng lakas yung nagmamahal sa'yo. Dahil ang dapat isukli mo doon, pagmamahal din. Subukan nyo yun mga kapatid, may gumagawa ng mali, huwag nyo suklihan ng mali. Mawawala na siya ng lakas ng loob na gumawa pa. At lalo naman, pag ginawa nyo pa ng mabuti, Jesus teaches the elimination and control of anger to create a climate of friendship and love. To promote rest, inner peace, and joy. Liligaya ka lang pag hindi ka galit. At madodoble ang kaligayahan mo pag natanggal ang galit sa iyo ng iyong kapwa. Pero yung galit na nga, gagalitin mo pa, hindi ligaya yon. Satanic joy, yung nananakit ka ng nananakit sa iyo, tapos sasaktan nga siya, lumiligaya ka, that is not from God. Dapat tinatanggal natin sa sistema natin yung ganong evil pleasure. So, do not just say, you shall not murder. Say instead, you shall not be angry. Kaya sabi ni Lord, I did not come to abolish the law. I came to fulfill it. And that is the fulfillment, a revision, a refinement, a reorientation of the law. At sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 7:9, only fools get angry quickly and hold a grudge. Mga hangal lang ang madaling magalit. Mga hangal lang ang nagtatanim ng sama ng loob. Naghihinanakit, nagdaramdam. Dahil pag may inaalagaan kang hinanakit, pagdaramdam, tampo, ang dali-dali mong magalit. Kaya nagtataka yung tao, bakit ganun? Nasanggi ko lang ng kote, galit. Hindi yung pagsanggi mo ay kinagalit niya. Yung marami pang nakatanim sa puso niyang galit sa iyo nung panahon pa ng hapon. Kaya may magawa ka lang konti, sumasabog na siya kasi lagi siyang puno, madaling umapaw. Kaya sabi ni Solomon, isang malaking kahangalan ang magtanim ng sama ng loob. Bakit? Sama, di ba? Ano ba yung masama? Hindi ka baligtaran ng mabuti. Sama. Tapos nasaan? Nasa loob.
Ano ba yung kabaliktaran ng loob? Labas. Pero may yung masama nasa loob mo, sino nagdadala? Di ikaw. Kaninong emosyon ang nalalason? Sa'yo. Sinong nagagalit? Ikaw. Sino nagkakasala? Ikaw. Kaya sabi ni Solomon, kahangalan na magtanim ng sama ng loob. Kaya pag may nagawa sa iyong masama ang kapwa, sasabihin mo, ang sama na ng ginawa mo sa akin, na-damage na ako, pero hindi ako magtatanim ng sama ng loob. Kasi pag itinanim ko yan, patuloy akong madadamage. Minsan mo lang ginawa yung kamalian, habang buhay, daladala ko dahil sama ng loob ko, di lugi ako. So tama nang minsan akong malugi sa ginawa mong mali, patatawarin kita, hindi ako magagalit sa iyo para hanggang doon na lang ang lugi ko at di na madagdagan. Pero pag nagdamdam ako, naghinanakit, nagsama ng loob, patuloy akong masasaktan. Therefore, patuloy ako malulugi. Kaya katalinuhan na magpatawad. Actually, kabanalan maging magpapatawad, pero kung hindi ka banal, at least maging matalino ka. So, alam mo, hindi ako banal. Hindi kita mapapatawad kung kabanalan lang. Pero dahil matalino ako, papatawarin kita para huwag ako magkaroon ng sama ng loob dahil akong lugi pag may sama ako ng loob dahil sa loob ko nandun yung sama. Hindi lugi ako. So, ang tali-talino ko, kahit hindi ako mabait, patatawarin kita. Dapat ganun. Di lalo na kung nagpatawad ka pa dahil makadiyos ka kasi, dahil mabait ka, di doble-doble ang benefit mo nun. At yun daw madaling magalit. Isang uri ng kahangalan. Alam niyo kung sino mga madaling magalit? Yung may kapangyarihan, yung may otoridad, yung may pera. Yung namang walang pera, di ba? Kinikim-kim lang ang galit. Yung mababa ang ranggo, nakangiti pa ngayon kahit galit. So, sino ang merong ganitong kahangalan? Yung mga makapangyarihan. Kasi, kayang-kaya nilang magalit eh. Wala kang magagawa. Pag galit sila, sila tong may power. Pero sabi ni Solomon, that's foolishness. Because you destroy your heart, you destroy yourself, you destroy your health. At hindi lang yon. Ako ang amo, nagalit ako sa iyo, nilapastangan kita, nilait kita, sinaktan ko loob mo. O nung natutulog ako, sinaksak mo ko, di lugi ako. At maraming ganun ha. Sayang, ang yaman-yaman pa naman, ang ganda-ganda ng buhay. Pinatay lang ng kung sino dahil pinagalitan niya. Kasi sabi ni Solomon, it is foolish to get angry quickly. Not to mention that it is sinful. So, huwag lang sabihin, do not murder. Sabihin natin, you should not be angry too long. Nagalit yung nanay mo kaninang umaga, pag uwi mo, galit pa rin. Nay, 8 oras na yung galit na yan. Matagal na. Heto na ang 10,000 pesos, mag-shopping na kayo. Hindi pagka hindi natanggal ang galit ng nanay. Ngayon pala, pag sashoppingin mo nang bumili po kayo ng kawali, bumili kayo ng kalan, bumili kayo ng hudkuran ng nyog, para rin pala panluto niya para sa'yo, magagalit uli yun. May mga husband, ganun birthday ng asawa, ang regalo, kalan. Kalan? Hindi ba para rin sa pagluluto, para sa'yo to? Nasaan yung akin? Dinagdagan mo lang ang trabaho ko. Niregaluhan mo ko ng kawali, kaldero, panlinis ng banyo. Regalo ang tawag mo dyan? Siyempre, pag magregalo kayo sa wife niya, yung pangkanya lang. Hindi yung pambuong pamilya. O bakit ang regalo mo sa akin, darling, bulkasil? Lagyan mo yung bubong natin kasi tumutulo, dear. Happy birthday. Baka yung bibig mo ang bulkasilin niya. Dapat marunong ka magtanggal ng galit. Regalo lang yan. Konting himas-himas. But mean it. Kaya sabi sa Ephesians 4:26, don't get so angry that you sin. Don't go to bed angry. Sabi na ibang versions, do not let the sun go down on your anger. Kaya gusto ko tong contemporary English version, nilinaw na, don't go to bed angry. Huwag nang patagalin yan. Kasi nalalason ka. Remember, tumitigas ang semento. Ngayon, may galit ka, semento, wet cement, walang nagtatanggal. Ikaw na magtanggal kasi mahihirapan ka rin pag tumigas yan Mas masarap kung may iba nagtatanggal. Pero pag wala, do it yourself. Huwag nang patigasin ang semento ng galit. At sabihin natin, you shall not be too angry to the point of saying hurting, insulting, anger-provoking words. Nagalit ka na, hindi na naiwasan. Sige. Pero huwag mo nang ibukang yung bibig.
huwag ka na magsabi pa ng mamaya hindi na lang ikaw yung galit, pati yung pinagsabihan mo, galit na rin. Nararanasan nyo ba mga kapatid, kung minsan may ginawa sa yung mali si A, pero ang pagsagot mo masyadong violente, masyadong masama, mamaya ikaw pa ito nagsosorry. So, teka, bakit ako nagsosorry? Di ba ikaw unang gumawa ng mali? Oo nga, pero mali rin ang ginawa mo sa akin eh. Ako nauna, pero ikaw biglang kahuli. Kaya ikaw mag-sorry ngayon. Nabaliktad pa. Pag may ginawang mali sa inyong kapwa, hayaan nyo may utang siya. Kayo magpatawad. Kesa sasagutin nyo rin ang mali, mamaya kayo na yung may utang. Be wise if you cannot be holy. Nakakahiya naman yung siya ang may unang mali, tapos ikaw ito nagsosorry. Kasi nagdabog ka na, pinagsalitaan mo ng masakit, pinagbuhatan mo ng kamay, sinumbatan mo na, ininsulto mo na. Kaya mamaya, ikaw na talaga yung magsosorry. Ikaw na yung latest criminal. Proverbs 21:23, he who keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. Pag marunong magtimpi, pag marunong magpigil sa pagbubulalas ng mga salita, nalalayo sa gulo. So make peace with those who are angry with you. Sabi sa Proverbs 25:21-22, if your enemies are hungry, give them something to eat. If they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads, and the Lord will reward you. Pag nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Sobra naman siya. Kung matapos siyang mabusog, galit pa rin. Pag nauuhaw, painumin mo. Ang paggawa ng ganyang kabutihan ay bibiyayaan, gagantimpalaan ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 5:9, God blesses those people who make peace. They will be called His children. So do not be angry. Do not be angry too much. Do not be angry too long. Do not be angry to the point of saying anger-provoking words. Make peace. You will be happy. You will be rewarded by God, and the world will be a better place. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang mga practical na application nitong mga katuruan na ito sa aming buhay. Right where we live, right where we work, right where we study, right where we move. Ituro mo sa aming maging mapagtimpi. Do not return evil for evil. Do not return evil word for evil word. Teach us to hold our tongue. At turuan mong alisin ang galit ng aming kaaway, ng nagagalit sa amin, sa kahinahunan namin, sa paggawa ng mabuti. This is your